Itong mga nagdaang araw ay nasaksihan natin ang pagdinig ng Senado at ng House of Representatives tungkol sa bilyon-bilyong buwis. Bilyon po tungkol sa bilyon-bilyong buwis na ninanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan po ng mga ghost projects ng ilang politiko at ng mga kasabwat nila sa DPWH o sa Department of Public Works and Highways. Ngayon po, nagkaroon din ng sunod-sunod na protesta sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At ang pinakamalaki nga ay ito pong naganap nitong nagdaang September 21, 2025. At sa protestang ito, mga kababayan, ang isinisigaw ng ating mga kababayan ay bawiin ang mga ninakaw at ikulong ang mga magnanakaw. Ngayon po, posible ba yon? Ngayon, mga kaibigan, ayon po sa Republic Act number 1379, RA number 1379, o mas kilala sa tawag na Law on Forfeiture of Ill-Gotten Wealth, may kapangyarihan ang Office of the Ombudsman na mag-imbestiga sa mga hinihinalang nakaw na yaman ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Ang pagsasampa po ng kaso ay gagawin sa pamamagitan ng civil case for forfeiture. At ito po ay isasampa ng Office of the Solicitor General sa Sandigan Bayan o kaya ay sa Regional Trial Court. Ang Office of the Solicitor General po o ang OSG ang tatayong abogado ng pamahalaan sa ganitong kaso. Kailangan pong patunayan ng respondent na opisyal o empleyado ng gobyerno na malinis at legal ang pinagmulan ng kanyang yaman at mga ari-arian. Kung hindi niya po maipaliwanag ng sapat o kung hindi niya maipaliwanag ng convincing, kung saan nagmula ang kanyang mga ari-arian, ipag-uutos po ng korte na iporfeit o kuhanin, bawiin, kuhanin o bawiin at ibalik ang mga nasabing ari-arian sa kaban ng ating bayan. At dahil ito nga po ay civil case, ang kailangan po lamang ay mayroong sapat na ebidensya o yun pong tinatawag na preponderance of evidence laban sa respondent na opisyal o kawani ng pamahalaan. Ngayon po, sa pagsasampa naman ng kasong kriminal o criminal cases, kailangang mapatunayan ng walang anumang bahid ng pagdududa o yun pong tinatawag na proof beyond reasonable doubt na nagkasala nga ang akusadong opisyal o empleyado ng gobyerno bago siya hatulan ng pagkabilanggo. Ngayon po mga kababayan, tingnan natin, abangan natin kung meron bang mga politiko, kung meron bang mga politiko ang mababawian ng ari-arian at makukulong. Tingnan natin kung merong magandang resulta ito. Sundan po nating lahat kung ano ang kahihinatnan nitong mga pagdinig na ito sa Senado. Mga kababayan, huwag po tayong kukurap. Bantayan natin ang mga kurap. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po.